kasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong. RH. Pilipinas ang oras. Alas 10:12 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Top Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Top Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Top Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH. Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, mahal ng buong bayan at ng buong mundo. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes. Yes, Gorgie, hindi na tayo Tuloy-tuloy natin magpapatumpik-tumpik pa. chikahan. Dahil tatawagin natin yung Lady in Red. Yes, iginagalang. Respeto. Ginagalang na nga, nirerespeto pa. Wala na tuloy na. Minamahal. Pinagpipitagan ng manunulat. Hindi, ang hirap mang eklay, no? Ang hirap mang bola. Ang hirap talaga. Pakilala na nga po natin. Oh, please welcome Tito Louie Alejandro. From Arizona, USA. Yes, na red naman. Yes. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabati sa inyo ng magandang umaga. Good afternoon, Bakit sa kapada, buenas noches a todos. O diba, Tita Morley, Tito Gorgie, ibang time zones natin. Delta UI. Worldwide. Uy, in fairness, ang kulay-kulay natin. Colorful. Oo. Alam mo, kuha natin yung kulay. Oo. Yellow, green, and red. Yes. Yellow, green. Ay, ito yellow, green. Hindi naman yellow na yellow. Pero in fairness, Hindi. Yan ang tawag na chartreuse. Chartreuse. Parang ano siya? Parang lemon. Oo. Anong spelling ng chartreuse, Tito Louie? Chartreuse. Kung malitawagay, pinapahirapan mo pa ako. Di green at yellow, green na lang. Bumalik na ang Tita Morley, ha? Yes. Welcome back, Tita Morley. Yes. Tama, ang ganda-ganda nga ng forma ni Tita Morley, no? Ang ayos-ayos. Parang iginagalang din, no? Oo. Ang kulay naman ng damit ko ay, anong kulay to, Tito Louie? Hindi niya naririnig. Hindi naririnig. Kulay green naman po ang suot ko. Hindi naririnig ni Tito Louie. Tito Louie, okay ba? Naririnig mo na kami? Mukhang hindi naririnig si Tito Louie. Tito Louie. Hindi siya nakakarinig. Tito Louie, na paano ka? Tito Louie, na paano ka? May kapansanan si Tito Louie. Oo. Tito Louie. Bingi. Oo. Ay, PWD ka na ba, Tito Louie? Teka, sandali, ayusin lang muna si Tito Louie. DZRH. At syempre, Gorgie, si Marcelo nanonood at nakikinig sa atin. Oy, thank you, Marcelo. Naubos ko na yung tsokolate. Ang sarap ko naman kasi ng sis candy, ng sis chocolates. At nagustuhan mo rin yung t-shirt, di ba? Oo. Hindi dahil ang t-shirt, dahil pinag-agawan. Nino, ng mga pamangkin, ng mga... Tapos si Justin, gusto rin niya. Sabi ko, paano ko ito masuot? Pinag-agawan yung t-shirt mo? Oo. Ay, akin na yan. Diba? Sabi nila ganun. Wala na. Okay. Yes, Tito Louie, okay na ba? Okay na po? Tito Louie, narinig mo na? Hindi kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga ayos. Anong kulay daw yung kay Tita Marley na damit? Old Rose siya ba yan?
Old Ano Rose to? ba tawag? Oh, Red Oo. orange. tama nga. No, Old Rose. Rose na lang. Old Rose, di ba? Rose na lang, Oo. huwag Pero, nang lagyan ng old. Hindi, ano na lang, hag. Hag And Rose. kisses. Hag Rose. Hindi, pero ang ganda. Pero ano no, yan din ang suot mo kanina sa press con. Iba. O kita mo, pa iba-iba siya ng damit. Oo. Pero alam mo buong forma ni Tita Morley, ayos na ayos. Kahit sa totoo. baba. Oo. Tita, pakita nga. Napakaganda. Tek, pakita mo nga, Tek. Ang ganda. Ayan, oh. Ayan Nakachinelas. Nakachinelas at saka nakashorts. Naka-shorts. Ayan po ang forma ni Tita Molly. Kagalang-galang. Nakashort. At Ayan. nakasandal. Yes. Oo, ayan po si Tita Molly. May pinadala sa'yo si Ray Ismelia ba yun? Si Sino? na picture ni Bato. Sino? Hindi mo nakita. Hindi ko nakita. Ay, sayang. Buti na hindi mo Bakit? nakita. Sino padala? Si Oo. ano yata, si Frank. Si Frank Crawford. Plata Oo, yan, Crawford. Crawford. Nakakatuwa. Hindi ko matanda kung sino Ikaw nagpadala. talaga, Tita Morley. Trendsetter ka talaga. Nakita ko yung pinadala niya sa akin. Ay, Ano? parang gusto niya magiging Tita Morley si Bato de la Rosa, ha? Parang kami ni Bato de la Rosa Oo. na nakasalampak sa Sa sahig. Sa lapag. Airport. Oo. Sa airport din siya sa airport. Sa airport siya. Ayun. Hindi ba AI yun? Hindi daw. Anyway, batiin muna natin. Of course, kanina pa nakatutok si Tita Becky Villanueva Tazuka, si Rina Alcantara Mayli, of course, si Miggy Felier Villa, si Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Shari Picho, maraming salamat. Of course, si Ronnie Cruz, sa San Juan, si Marilu de Guzman, of course, si Florby Fernandez na naghihintay na, si Nanay Linda Asonsa, si Unica Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, Chartreuse. Tinext na ni Marilu de Guzman. Spell. Chartreuse. 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 Yes. Sige, kung parang sinabi ni Marilu de yan. Guzman. parang peach naman. Oo nga, parang peach sabi na ni Marilu de Guzman yung suot ni Tita True, Morley. true. Oo. Parang bumagay combination niya. Oo, Joel Yap, hello Oo. sa inyo. And Vasey Bunsoy, hello. Ito na naman, nawawala na naman ang mga message. Okay. Hello, Lord na Espiritu ng Parola, Tondo, Maynila, na kahit maraming ginagawa, nanonood sa atin. Yeah. Well, may kwento ko lang sa inyo. Hey, welcome everyone. Kanina, bago ako dumating dito, galing ako dito sa press con Ng, ng Viva. anong press con yun? Viva One. Na kung saan nag-press con sila okay. ng Hell University. Pakita nga natin, ayan. Ano? Hell University. Okay. H-E-L-L University. Na kung saan ang kwento Hell nito University. ay para silang magkakaibigan na nakapasok sila sa parang gubat. Tapos sa gubat merong eskwelahan. Doon pumasok yung kwento na magpatayan, manakakatakot. So horror ito. Oo, horror ito. Na kung saan pinagbibidahan ito ni Hart Ryan. Bago rin din man yan, ano? Oo, Hart Ryan. Si Hart Ryan, okay? Tapos Di- nariyan din si Jake Polina, Makiba- si Lance Carr, si Aubrey Caraan, Tita mo! Aubrey kasama Caraan, din si kilala Andre ko. Iliana, Oo. anak ni Anjo Aiko. Iliana at Aiko Melendez. Hindi Jo Marie. Jo Marie, I'm sorry. Oo. Aiko and Jo Marie Iliana. Tapos si Gabby Ercito, anak naman ni Gary Estrada at nitong si Bernadette Allison. Okay. Nandito din si Derek Ong, si Jack Avellana, anak naman ni Jojo Avellana. Oo. So, tatlong mga anak ng mga artista ang nandiyan dyan sa pelikulang Hell University. Saan na rin din si Kiagan De Jesus, Justin Lim, Jimima Rivera, at syempre, directed by Bobby Bonifacio Jr. Okay. Ang series na ito ay mapapanood sa February 6. Ayan, sa Viva One. Ang mga yung mga anak ng mga artista talagang ending talaga nila artista din Artista rin sila, Mga artista oo. din sila. Kaya lang hindi mo maiwasan mako-compare sila sa mga magulang nila. Eto Katulad pala- si Andre Iliana. Ayaw daw syempre. niya mag-artista nung una. Oo. Napilitan lang Pero siya sino sa mas mami gwapo, si Andre o si Jo Marie?
parang feeling ko mas gusto ko si Jo Marie. Oo, Jo Marie pa Makabataan rin, niya. ano? Oo, Makabataan malakas niya. pa rin talaga ang dating. Gusto ko si Jo Marie. Si ano naman, si anak ni Jojo. Jojo Abellana. Ayan niya, kamukha Kamukha ni ni kamukha rin ni Jojo Abellana. Oo, pogi din. Oo. Silang dalawang close, magkaakbay sila lagi. Parang Wow. sila, talagang super close silang dalawa Oo. na magkaibigan. Anyway, ito pakinggan natin ang pahayag naman nitong si Andre Iliana kaugnay sa mga nai-issue na si Aiko Melendez at Juan Mig Bondok ay nagkakamabutihan. Sila na ba? Ewan ko nga, bakit Oo. tinanong ni Jun Lalin yun? Oo. Narito mismo si Andre. Pinapatanong din. Ha? Sure po, why not po? Kilala mo siya ng personal? Yes po, yes po. Close kayo? Pwede na po, pwede. Talaga. Ayan, maraming magsasurrender. Oo, mas marami kang magiging article. Oo. Ano yung pinapatanong ka? Ano ang reaction mo sa rumored relationship ng mom mo at ni Juan Mig? Enjoy. Ay, wow. Opo, kasi kung mukha naman po silang masaya eh. So kung masaya naman po sila, enjoy po. You have all my blessing. Yan, thank you. Yan, hindi na ako kakabahan. TV, babati. Enjoy. Mukha, ibig sabihin, parang totoo. Oh, di ba? Kasi sabi niya, enjoy. Mukha naman silang masaya. Oh, di ba? Oo. So, read between the lines, parang meron talaga. Oo. Pero wala lang pag-amin pa. Oh. Ay, hindi. Kasi syempre, ayaw naman ni Andre i-confirm yun dahil hindi naman siya Siyang doon may involved. relasyon. Oo. Syempre, dapat maririnig natin mismo sa may katawan, di ba? Kung sila lang. Kasi alam ko si Juan Mig, umiiwas na talaga yan sa showbiz eh. Ayaw na niya mag-showbiz eh. Di ba naging shota niya si Dolly Ann Carvajal? Sino? Dolly Ann Carvajal. Hindi hindi. Parang, iwan ko, parang sinisimis lang nun. Pero mas naling pa nga si Dolly Ann kay Arbahal kay ano yung Kay Robin Padilla. Oo. Pati ka kay, close lang kasi ni Cesar Montano, di ba? Ang ganda ni Dolly Ann Carvajal. Talagang Siyempre, mga di ba? the best. No? Yung mga nalilink sa kanya. Siyempre. Ikaw, sino naling sa'yo? Wala. Eh? Wala. Yung taga Tondo doon, hindi naling sa'yo. Sino yun? Sino yun? Bata? Bata talaga agad. Ano ba yan? Oo. Hindi, pero kasi yun na nga. Kasi mukha namang happy si Aiko at saka si Juan pagkakasabi, Mig, di ba? Oo. Palagay mo, ikaw, chismosa ka pa naman. Ako lang. Oo, ikaw. Ako lang. Oo. Ako, alam mo naman ako. Ganyan Ano? lang ako, kampante lang ako. Tsaka, Pero ang tenga, ang lapad. hoy! tapos, Natatakpan niya ng bulaklak na ano. hindi nga kayang takpan ng bulaklak eh. Tapos, Sa palagay mo, meron? pwede. Ito, Tito Louie, ito, chismosa rin to si Tito Louie. Oo. Ikaw, Tito Louie, doon sa Kasi Read Between the in-interview Lines. yan eh. In-interview ni Aiko, si Juan Mig, para sa kanyang YouTube. So pag doon nagsimula, kasi parang ang pagkasabi ni Juan Mig doon sa ano, na parang naudlot. Parang naudlot yung pagpuporma niya kay Aiko. Ay, tanong natin sa chismosa ng Arizona. Oh. Eto, Tito Louie, sa palagay mo, Di ba kayo na nagsabi rin, read in between the lines, mas marunong at mas honest ang mga tao na hindi involved para aminin ang katotohanan. Silang dalawa, period. Yung usapan natin kanina, na ang mga kabataan ngayon ay parang pinafollow ang footsteps ng kanilang mga magulang bilang artista. Hindi lang yung mga maging artista, pati yung mga singers. Oo yung naman. mga singers, kapag meron kang anak, dahil ganon din ang magiging Na magaling dahilan din ng kanilang kumanta. future. Magaling din kumanta, di Tingnan ba? mo yung anak ni Juan, ni Avanzado. Si Jada. Anak ni Ding Dong at ni Jessa. Oo. Jada. Ang social Jada. ang social ni Jada, kumanta. Si anak ni Shasha. Di ba? Si Karil. At saka si Zia. Di ba? That is true. Oo. Si Gary Valenciano, si Kiana. Oo. Kahit yung anak din ni Martin and Pop, si Robin ba yun? Si Renz. Oo. Renz. Robin. So, parang musician sila eh. Oo, parang mas Yung mga anak ni musician. Martin, Pero kumakanta rin parang yun si nasa Robin. jeans yata yan eh. Si Yung Totoo, ganda ng totoo. boses, ganda ng husay ng acting. Pero Pero kasi yun ang nakikita niya kasi. Pero kay Nora Honor parang
Walang lumabas. Magaling sila umarte. Si Lotlot magaling umarte. Hindi yung talagang galing sa genes nila. Oh. Yung DNA Si nila. Ian naman, okay naman umarte si Makakanta ba Ian si eh. Ian? Hindi nga lang siya, pero nakakaarte. Ang galing umarte ni Ate Guy. At speaking Parang of... si Ate B, hindi naman nakakanta si Lucky. Oo. Yun lang, di ba? Hindi din masyado sumayaw. Magaling sumayaw si Ate Pero B. malakas lang ang sense of humor. Oo, nakuha niya sa tatay Sa niya. tatay niya. Ano kay kaya Edo. nakuha ni Lucky kay Ate B? Datung. Kaya mga anan, di ba? Pero yung kasi yung nabanggit na pala si Ate Guy, yung isang anak pala ni yung anak ni Ate Guy si Kenneth. Kakakasal lang. Nagpakasal pala siya. Ito yung may tato. Parang may tattoo naman sila lahat. Hindi, kay Ken, parang maraming tattoo si Oo, yung parang mistiso talaga. Oo. Yun, oo. So, natouch ako nun eh. Nung Tinouch ka? Nang namatay si Ate Guy, natouch ako dun yung pagka yung message ni Kenneth, dun ako talaga naiyak, dun nang si Kenneth ang nagsalita. Nang sabi niya, nagpasalamat siya kay Mama Guy kasi sabi niya, kung hindi daw siya kinuha ni Ate Guy, hindi niya na-meet itong mga kapatid niya. Nasabi niya na pagbuo-buo tayo, dahil tayo pala talagang magkakapatid, na hindi sila magkakadugo pero nabuo sila bilang magkakapatid, dahil close talaga silang magkakapatid. And speaking of Ate Guy, binigyan pala at ginawaan pala si Ate Guy ng auditorium sa Iriga, na kung saan ang pangalan, pangalan ay Nora Aunor Auditorium. Kasi naman, alaki naman talaga ng karangalang ibinigay ni Ate Guy sa Iriga, sa Bicol, di ba? Sa Bicol. Tapos, nakapunta ka doon, makikita mo doon sa istasyon ng tren, merong estatwa doon si Ate Guy na nagtitinda ng tubig. At saka mani. Sa Ilocos nga, nakapunta ako doon sa Black Sand nila. Yung Mahimala. Himala, nakagano si Nora Aunor. Narating ko yun. Yan sasabihin ko. Nakarating ako doon. Kapag meron mga tourist na pumunta ng Ilocos, pumupunta sila doon sa Paway Sand Dunes. Doon. Kung si Ate B kaya lalagyan ng monumento, ano kaya eksena ni Ate B? Sumasayaw. Kasi mas naman sa ating graceful sa pagsasayaw. Hanggang ngayon nga At saan siya dapat ilagay ang monumento niya? Luneta. Ay, hindi naman. Kahanay nila Fernando Jr., kahanay nila Dolphy. Kasi meron ba doon sa Luneta? Oo. Talaga? Saan doon? Si Dolphy malapit sa malapit sa US Embassy. Ay, si Fernando Fu Jr. Talaga? Hindi ko maalam. Ang kay Dolphy, hindi ko lang alam kung saan nandiyan, pero parang nasa Luneta hindi, din yun. pero ako kay Ate V. Si FEJ ang meron, nakita ko talagang kumpirmado. Pero kay Ate V, ilagay ko sa pero buhay pa si Ate V. Ano ka ba naman? Bakit? Siyempre, kasi karamihan binibigyan ng mga monumento, siyempre, yung mga pumanaw na Pwede naman buhay ka pa. At least mas maganda kung buhay ka pa, nakita mo yung monumento mo. Sa bagay, buhay pa si Ate Guy na nilagay yung kay Ate V, yung Sister Stella L. Pwede rin. Pero ako kasi gusto ko ilagay yung monumento niya sa Metropolitan Theater. Ay, ang tagal kasi ni Ate nagtagal B niya doon ng kanyang Vilma. Nagtagal doon. Kaso kung sa Metropolitan Theater, ang problema, baka ibenta na naman sa Maynila yung Metropolitan Theater. Di wala na siya. Bakit ba? Pwede okay lang. Nandun pa rin. Di ba? Patanggalin na pagka naibenta. Yes. Hello muna kay Gilbert Montejo ng Antipolo City, Rizal. Sa Iceland. Sa Iceland ba kayo? Oo. Ang lamig. Wow. Arlene Montejo at buong Montejo Naz family. Lagi kaming nakikinig sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Ito, pag-usapan natin itong hanggang ngayon kasi pinag-uusapan pa rin itong sa TV5 at saka yung pag-alis ng ABS-CBN sa TV5 na sa takbo ng mga pangyayari at nakukuha yung mga ratings, ang naapektuhan pala talaga ng husto ang TV5 kasi parang nabigla sila nung alis ng Channel 2. Pagka-terminate ng kanilang kontrata at pag-alis ng lahat ng mga shows ng ABS-CBN, hindi nila ito napaghandaan. Kung nakita ninyo,
ang itinapat na lang doon sa Sangre at saka sa Batang Quiapo ni Coco Martin. Ang Batang Quiapo ni Coco Martin ay napapanood na sa All TV, sa OA2Z at saka sa Kapamilya Channel. Ang Sangre naman napapanood sa GMA7 at saka sa GTV. Ang Totoy Bato, isa lang sa TV5. Kaya talaga dihado talaga sila at sila ang pinakamababang rating sa pag magtapat-tapat sila. At nagulat kami, kahapon lang, isang araw, nung Bali Monday, parang dumikit na ang ratings ng Batang Quiapo sa ratings ng Sangre. Samantalang dati, ang laki ng diferensya. Ngayon, dumikit na. Pagkatapos, kagabi, dahil tinaasan na ng Batang Quiapo ang Sangre. Isipin mo yan. Kasi, di ba? Oo, na hindi masyadong kilala na ganun ka samantalang ang mga estasyon ng GMA7 napakarami sa buong Pilipinas. Itong All TV, A2Z at saka iilan lang ang mga kasi ang estasyon nila. ang All TV kasi pag-aari dati ng ABS-CBN yan. So kumbaga parang pumasok ka sa bahay ninyo, alam mo na kung saan nakapaligid doon lahat ng gamit, lahat ng pwede mong gamitin sa laban. So this time pumasok na muli ang ABS-CBN o ang Channel 2 sa dati nilang pamamahay. So alam nila na kung nasaan nandoon yung kutsilyo, nandoon yung plato. Gamay na nila. So, hindi, gamay na nila talaga. Alam na nila talaga kung anong mga dapat na shows na gusto ng masa. So kagatulad ng Batang Quiapo nga, talagang sinusundan siya ng mga fans niya, si Coco Martin. So ibig sabihin, hindi mo matatangging malakas talaga si Coco Martin sa television at nagre-rate siya talaga. So, yun, ang sa TV5, hindi pa talaga sila handa. Alam mo ba, ang dami nilang pinaplug kung mapapanood mo sa TV5, Tita Morley, ay marami silang pinaplug ng mga bagong shows nila. May Best Friend Eman, yung sina JMD Guzman, sina Ay de las Alas. Tapos, may A Secret in Prague, si Enrique Hill at saka si Andrea Brillantes. Meron pa silang yung kay Derek Ramsey, si Piolo Pascual, yung The Kingdom, Magkabilang Mundo. At marami pa silang mga bagong shows. Pero hindi pa pala talaga nila ito nasimulan. Katulad ng The Kingdom, parang magsisimula pa lang yata sila. Next week, mag-i-start sila. Oo. So, ang parang nakasimula lang ng taping ay ang mga Best Friend Eman na nakatakda pa siyang i-air sa March. Sa March pa ang airing nito, ang simula. So, ngayon, aalog-alog yung programa, yung mga shows na pinapalabas ng TV5, lalo na sa prime time. Alam mo, nagre-replay na lang sila ng show. Alam mo, Gorgie and Tito Louie, ako matagal ako sa TV5. Tagal ako sa TV5, lahat ng Paparazzi, Juicy, Showbiz Connect, lahat na yan. Napasukan ko na yan dyan. Maganda ang show namin. Talagang, pero pagdating sa ratings, nga. Why? Dahil? Doon lang sa kabilang lugar, wala nang signal lang TV5 Baliches kami. Doon lang sa palengke, wala nang signal. Paano yun? Kat anong ganda ng show nyo, wala kayong signal. Ano gagawin niyo? Tita Morley, Tita Gorgie, nabanggit Tito Gorgie na apektado ang mga programa ng TV5. Yung pagkalas ng programa ng ABS-CBN. Hindi lang yan. In addition to that, yung sudden na pag-quit ng President at CEO na si Basas, hindi nila paghandaan yung kanyang pag-alis bilang head ng may iba-ibang mga speculations sa naglalabasan. I don't know kung nakatrabaho. Nung nandun ka sa TV5, Tita Morley, sino pa ang nun? Sino pang presidente at CEO nun sa TV5? Si yung taga-GMA, si babae? Si Wilma. Si Wilma Galvante. Wilma Galvante yun. Oo. Tapos nandun pa sina Direk Percy Intalan, di ba? Nandun pa sila. Nagtataka ako, ang gaganda ng mga show ng TV5, bakit hindi umangat? Same with, di ba, yung kay Sharon Cuneta, parang ka Madam Chairman. Naglabas sila ng napakalaking datong para kay Sharon. Pero na hindi na tinapos si Sharon, binagbalik yata siya ng ilang milyon. Ako natatakot nga din ako dahil siyempre babalik si Derek Ramsey. Di ba? At si Nora Honor.
Doon unang bumalik si Nora Uno. Aha, yung kanyang series. Pero nung time na yun nag-rate yung mga series. Ang alam ko, nag-rate ng mataas na series doon sa TV5 ay yung Face to face. babaeng hampas lupa ni Alex Gonzaga. Nag-hit noon, nakasali pa nga doon si Susan Roses. Mas okay ang rating sila noon. Pero alam mo, nagtataka Kaya ako. nga naging reyna ng primetime si Alex Gonzaga doon sa TV5 Kaya noong time na yun. nagtataka ako, sa totoo lang, magaganda naman ang show ng TV5. Bakit parang hindi siya makaungus-ungus? At kahit nga yung GMA din, di ba? Parang iba talaga yung brilyo ng mga shows na ginagawa ng ABS. Dahil gamay na nila gumawa ng mga ganong klaseng series or drama series. Itong mga kapamilya, itong sa Kapamilya Channel. So, yes. Hindi lang sa TV. Magaling ang sa pelikula. Kapamilya. Totoo, agree. Pati sa pelikula. Agree, ho. Lahat ang papanabas nila. ang never kumikita. sabihin mong flop. Oo. Kumikita lahat. Kumikita nga yung mga pelikula nila. So, yun talaga yung forte, yun talaga specialty ng ABS-CBN na lalo pa silang lumalakas kahit wala silang franchise kasi binibigyan sila ng venue ng mga istasyon ng GMA7 at ng TV5. Tuloy. Ngayon sa All TV sila. Ngayon sa All TV sila. Oo. So, talaga, hindi talaga sila nawawala. Alam mo, Kasi sabi ni sabihin ko, Harley Anderson Buenavista, kumbaga sa fast food chain, hindi magaling ang marketing ng Channel 5. Yun ang sabi niya. Pwede din. Oo. Sa pagbebenta kasi yan depende sa pagbebenta na tama din naman. kung Pwede naman. meron kang product di ba? Sa packaging. Kumbaga, pareho ang ulam natin. Pareho galing niluto sa isang tindahan yung binibenta natin dalawa. Pero depende sa pagbebenta. pagbebenta at packaging. At depende din sa kung ano ang ating boka. Kung paano tayo magmamarket. At saka, strategy. pero mas agree ako dun sa sinasabi mo, Tita Morley, na medyo kulang pa talaga sa reach ang TV5. Sabi mo, pumunta ka lang sa kabila, wala na. Diba? So, dapat talaga palalakasin nila iyon. At saka yun na nga, dagdag pa dun yung tamang marketing din naman talaga sa produkto nila. So, siguro, baka bago matapos ng taong ito, baka lalo pang lumakas ang mga shows ng ABS-CBN. Kasi parang meron na silang permanent na bahay nila sa katauhan nga. Of course, dahil nga dito sa ibinigay sa kanila ng All TV. At ang TV biglang nag-boom in fairness. Hindi. Then nawala ang All TV, nawala ABS na napunta sa All TV. Tapos nanahimik ang All TV dahil wala nga ABS. Ngayon mulang bumalik ang ABS. Ayan na. Baka pagluluto na naman panibagong masasarap na ulam ng mga magagandang ang All TV. Magagandang mga shows, di ba? So dapat kapag kailangan ng PR, tawagin ang Joyce Jimenez. Joyce Ramirez. Joyce Jimenez sexista. Maganda na sana, Tito Luby, maganda na sana no? Kasi maganda rin naman si Joyce. Basta sana yung ang eksena mo batiin na nga natin sila. Simulan na natin of course kay Sorry, Joyce. Simulan na natin of course kay Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry, I love you. Mami Sherry, pagaling ka. I love you so much. Siyempre, si Joyce Ramirez. Sorry, Joyce Ramirez. Batiin natin si Nanay Linda Asonsa. At syempre pa, si Mami. Si Nanay Norma Caringa. Yes. At of course, si Adelberto Samala, sabing ganon. At saka ang estatwa pala, ang rebulto doon ni Mang Dolphy, ay nandoon daw sa harap ng, sabi ni Robert Watson, nasa harap daw ng Museo Pambata. Ayun. Diyan sa Rojas Boulevard. Tapos malapit naman sa embassy, yung kay Fernando Po Jr. Kasi nakita ko yun Yes. Sana ilagay din doon yung kay Ate V. Cleofe de la Paz, magandang gabi, Andriza Rodriguez, and Eugenio Hermino, and Nora Dayag Hilario. Napanood daw dati ni Nora Dayag Hilario sa Madam Chairman si Char sa TV5. Ang galing niyang umakting, sana kinarin niya na rin ang pag-arte. Sabi ganun. Si Char. Okay naman si Sharon. Nag-Grand Slam actress si Sharon. Ay! Pero ito na nga.
Komento lang ninyo kasi nga nabanggit kanina pagkaalis nga ng executive or presidente at CEO ng Media Quest na si Miss Jane Basas, ang naapektuhan ay yung supposed to be show ni Willie Revillame. Si Willie Revillame na in-announce na noon na ang kanyang Willionario, ang bago niyang show na Willionario ay mapapanood sa TV5. Dapat ang pilot nun ay January 19. Pero hindi na siya natuloy sa TV5. Nagpa-press con nga si Willie nang sabi niya hindi na matutuloy sila sa TV5 dahil nga nagpalit ng mga executives at iba at pag-aaralan pa nila yung possibility kung pwede ba sa TV5, pero I doubt, parang wala talaga yata. So ay naayos pa niya nga raw ngayon para mapanood siya sa Free TV doon sa Channel 10 ng Signal. Mahirap. Oo. So, pero tuloy pa rin daw siya sa January 25 magsisimula. Malapit sa kanyang kaarawan. I think that's birthday niya yata talaga yan, January 25. So, saan muna sa YouTube channel niya? Sa YouTube muna. Sa YouTube channel yung Willionario. Pero sana mapanood siya sa mga channel 7, oo, sa All TV. Ay, teka muna, bati ko muna baka mawala ang isang mahusay, mabait naming kapitbahay, kalugar, si Jimmy Soriano, na hinihimok na tumakbo bilang chairman o kaya ay councilor ng Tondo, Manila. Umaayaw, pero napakabuting tao nitong si Jimmy Soriano. Okay, go. Oy, ano Tito Louie? Ano ang ibig sabihin nito? Kasi mas malamig ba to? Sabi ni Rina Alcantara, we are going to get hit by a polar vortex starting Friday, so we are getting ready for it. Ano ibig sabihin ng polar vortex? Super lamig ba yan? I'm not too sure about polar vortex, but if we talk about vortex, Di ba na-experience natin yan, Tito Gorgie, nung napunta tayo sa Sedona. Sa Sedona. Ang Sedona o center ng vortex. Ano ba yung vortex, Tito Louie? Parang hinihigop ka nun, di ba? Parang may magnet. Hinihigop ka. Tama. Parang minamagnet yung mga sakit mo. Ano? Yung mga sakit mo, binamagnet niya. Mga sakit mo, binamagnet. Ay, mawawala yung sakit mo. Parang correct. At kapag bubisita ka doon sa Holy Cross, first time mong bubisita, mag-pray ka lang doon, God will grant your wish. Oo, napuntahan ko doon. Alam mo yung dinasal ko doon talaga, binigay ni Lord. Talaga? Paayos ko kaya yung ano ko. Saan ba yan? At bonggang Tito Gorgie, bumalik siya, nagpasalamat. Bumalik ako doon, nakabalik ako doon, nagpasalamat ako. Ang ganda ng lugar na yun. Sana pinakita ko yung video, no? Ang ganda. Yun nga, ang polar vortex nga, pinakamalamig daw yun. A large and very cold area of low pressure that surrounds the poles. Sabi doon sa Google. Iba pa yung Tito Louie na parang... So malamig yun kina Rina yung Alcantara. ipo-ipo, iba yun. Yung ipo-ipo, Tito Louie, na puro yellow, snow. May nakita ko na puro snow. Gumagano, umiikot-ikot na gano'n. At mamayang gabi, dito sa Arizona at saka Utah and New Mexico, makikita natin yung Aurora Borealis. Talaga. Mamayang gabi. I-video mo. Tito Louie, video mo. Pas makita mo dito pagbalik sa, sa Friday. Ha? Gusto mo akong gumising na naman? Oo, magkamatulog. Makikita mo yung Aurora? Ng Norway. Ang ganda naman. Pupunta ka pa ng Norway. Punta ka pa sa... Makikita yun ng Alaska. Sa Finland. Pero sabi nila, dapat ang focus ng iyong camera sa may area na napakadilim para makita mo yung mga kulay-kulay ng Aurora Borealis. Oo. Gaano katagal yun sa kalangitan? Ay, hindi, mabilis lang yun. Kasi mabilis lang dumadaan. Yung parang clouds yun. Oo, parang clouds yun na iba-ibang kulay. Ang ganda. Parang ang sarap sa Aurora Borealis. Oo, pag makita mo yung Aurora Borealis, hindi yung lugar ha. Ang alam ko lang, Aurora Street. Boulevard. Aurora Boulevard. Yun ang alam ko Tsaka si Madam Aurora. Ganun din daw sa Toronto, Canada. Sabi ni Conitan Aguilar, we are preparing for the polar vortex this week and next week.
Yun, so sobrang lamig yan. Grabe yan. Pero dito, kahit malamig, dapat tuloy-tuloy pa rin po. Uy, in fairness, naghugas ako ng Bakit? plato kanina. Ang bilis-bilis sa paghugas ko. Kasi nga po, dapat ito ipapaalala natin sa Paalala ating mo na. mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Maglaba naman tayo. Mami, laundry day na ba? Tunod-no ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride Easy and Worry-Free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha, based on taste. Chocolate, mud, and sibumong cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre pa, binabati natin si Annalisa Boras Ansa ng Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral, prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontectomy, periodontal problem, root canal, crowns, and bridges. Of course, tulad ng sa akin. Veneers. O, diba? Sa paggawa ng Swiss Dental Nakatutok na Clinic. rin sa atin, ha? Artistahin ang Sino? datingan ng smile mo. Ano, Tito Louie? Sabi ko nakatutok na rin sa atin ang supporters natin sa Ilocos. Sino to, Tito Si Louie? Mami Gran Araceli Mandaclaso, Ding Albano at Ray Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Derion Reyes, Attorney Sedi Corpus, Joel Yap at saka Erika Angeles, and Frank Crawford. Maraming salamat sa support. Ay, 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 ay! Sabi ni Ophelia Caringal Calvelo, sayang hindi ko pa kilala si Tito Louie Alejandro nung nagpunta ako sa Arizona. Pwede sabi niya, ay, bongga! Kapag meron ka panahon na nabubisita ulit sa Arizona, you are welcome. Tito Louie, Sige sa akin. Tito Louie, gaano kalayo from Hawaii to Arizona? Meron bang 5 biyahe? hours. Ay, madali lang. 5 hours. Madali po yun. 5 hours. Oo, Layo, parang pumunta ka lang ng Japan. Parang pumunta ka lang... Totoo. Parang pumunta ka lang Or Australia. parang pumunta ka ng Arizona to New York. Ganun kalayo. Oo, pues, Tito Louie. Speaking of Japan, Ay! nagyayelo Pupunta ka ng Honolulu, Hawaii. Tito Gorky. Yes, pero Yes, inayos pa yung schedule. Yes. Alam mo si Tito Louie, layas yan siguro. Oo, iniisip. Inaano lang namin, inaayos lang namin kasi yung exit kasi mukhang magkanya-kanya na kaming lakad pagkakaling sa Hawaii. Kasi mga iba magpupunta lang tutuloy ng LA, may iba baka babalik na kaagad ng Maynila, may mga ganon. So medyo inaayos lang. Kailan yan? Secret. Basta lang. Alam mo na, at ang maganda, kapag galing ka ng Hawaii, merong straight flight from Hawaii to Arizona. Ay, Hindi mo na kailangan dumaan sa San Francisco or LA. Yes. Diretso, Honolulu, Hawaii to Arizona. Ang sarap pumunta pala dyan. May bagong pangalan si Tito Gorgie ngayon. Siya si Kamehameha. Kamehameha. Doon ba galing yung kanta na tarararararararara? Parang Ano yun? Parang ati-atihan. Kamehameha. Blue Hawaii. Diba ganon? At yung walang galing yung kanta ni Nora Honor na ano? Yung mga Blue Hawaii, mga ganon. Pearly shell. Ayun. Tiny Ay, ang ganda bubbles
in the Alam wild. nyo, Diba? May ganon. Stick to your career na lang na magagaling magsulat. Huwag nang kumanta. Bakit ba? Oo. Oy, si Rina Alcantara Meli din nag-iimbita, pumunta rin daw doon sa Nocona, Texas. O, diba? Gaano naman kalayo yun? Gagaling ka ng Arizona. Mga dalawang oras Sabi ni lang Tita naman. Vicky By Villanueva. land. By land. Hindi, aeroplano. Ay? Sabi ni Tita Vicky Villanueva Tesuka sa Tokyo, kanina inulan po ng konting yelo. Sobrang lamig. So nasa sila. Ako nga nagulat nga ako, may pinsan ako sa Nagoya. Ang laki, may yelo na raw ngayon doon, Gorgie. Oo, mas snow talaga ngayon na. Lalo na sa South Korea. Konti-konti lang ang yelo, pero ngayon malalaki ang tipak ng yelo. Anong malaki yung tipak ng yelo? Mga buhos Baka ng lumaan. yelo. Bloke-bloke. Ano kaya babagsak kayo ng yelo? Tito Louie, halimbawa, ganyan kalalaki yung mga snow, no? Ang dami siguro mababasag na at masisirang bahay, no? Oy, kung mag-byland ba, Tito Louie, 14 hours daw from Arizona. Kung mag-byland. To where? To Texas. Texas? Tacoma, Texas. Oo, 14 hours. Halika, punta tayo. Mag-byland. Ako, Tito Louie, gusto kong maranasan talaga sa tanang buhay ko. Gusto ko yun, yung magbiyahe, yung road trip talaga. Nakabas ka lang. Oo. Bus or Tapos nag-drive ka lang. titigil ka sa isang motel doon, mag-stay ka doon sa isang motel, mag-overnight sa motel, tapos merong killer na papasok. Di ba mga ganun? Mga ganun Ako, yun. Tito Louie, Mga ganun eksena. ako ang gusto ko lang mangyari, Tito Louie and Gorgie, sa buhay ko. Makakita ng snow. Mula sa pagkabata ko, pag nakakita ako ng snow, fulfill na ako. Dahil ako rin dati excited ako na gusto makita snow. Nung na-experience ko na ang snow, hindi ako na-excite. Kasi siguro, Sobrang lamig. Plus, madulas. Di ba, Tito Louie, ang hirap maglakad kasi madulas. Gusto ako pa naman, madulasin ako. ang problema, Tito Malamigin Louie, pa. wala akong shoe. Ano ba ginagamit na shoe sa winter? Di ba may mga shoes sa winter? Oo, may winter. Ako dati, may winter shoes. Hanapin ko nga. spike. May winter shoes ako. Pahiram mo nga sa akin. Hanapin ko nga. Anyway, in fairness kay Florby Fernandez, ginagamit daw niya yung smart dishwashing paste, makintab daw sa plato at baso. Tapos madali daw tanggalin yung mantika at saka sebo, sabi niya. Lalo naman yung Pinabili ni Nanay Linda Asonsa. Talaga yun ang pinagamit ni Nanay Linda. Thank you, Nanay Linda. Lalo naman yung pride Asonsa. kapag inilagay mo sa may mansang damit. Oo. Ganyan. Nawawala, Gorgie, di mo na kailangan gumamit pa ng mga kung ano-anong mga panlagay. Oy, bago tayo pansamantalang paalam, pag-usapan natin itong alam mo minsan talaga ang mga netizens, napaka-sama talaga, napaka-cruel talaga nila minsan. Nino. Yung si Rabia Mateo, last weekend lang, bumalik siya ng Iloilo kasi inaimbitahan siyang mag-judge sa Miss Iloilo 2026. Sabi lang ni Rabia, nag-post lang siya sa kanyang Facebook, sa kanyang social media account, sabi niya, where to eat, kasi andun na rin siya sa Iloilo, where to eat, parang humihingi lang siya ng suggestion sa mga Ilonggo na kung saan masarap kumain kasi matagal na nga siyang hindi nakabalik ng Iloilo. Dahil kung ano-ano na yung mga bashing ang inabot niya. Mga sinasabi na parang kailan ka lang parang alam mo, hindi mo na alam, parang nayayabangan sa kanya. May mga masasabi lang. Sabi lang naman ni Rabia, ang simple lang naman ang tanong ko, tama naman yung intention ko, gusto ko lang malaman kung saan mas masarap kumain, but kung ano-ano na masarap, pinababa ng hanggang sa yun ang dahilan kung bakit ipinost niya yung medical certificate, yung diagnosis sa kanya ng kanyang doktor na meron siyang serious depression disorder. Tsaka meron siyang anxious, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta sa kanya anxiety disorder. May ganun. Na dumadaan pala siya talaga sa depression. Na yun nga, na ilang taon na niya itong ginagamot at hinihili. Tapos gaganunin ka pa ng mga netizens. Pero marami naman ang nagsuporta kay Rabia, marami rin naman ang
nag-lift up sa kanyang of course pakiramdam niya may okay lang. Nung gabi na yun, nung last Saturday, nung gabi na yun na nag-judge sa Miss Iloilo 2026, in-interview siya. Tinawag siya, in-interview siya. So ang sinabi niya talaga sa ang message niya talaga, mga Ilonggo, sabi niya, mga Kasimanwa or mga kababayan, ibig sabihin, mga Kasimanwa, where to eat tonight? Yun na lang sinabi niya talaga. Kaya nagsigawan na yung mga tao at nagtatawanan sa kanya. Ginawa na lang niyang joke itong mga bashing na ginawa sa kanya ng ilang mga netizens. Parang ganun talaga. Alam mo, pagka ikaw tinutokso o may kwento ka na hindi maganda o whatsoever, gawin mo na ng biro. Matatapos yun. Huwag mo nang seryosohin. Huwag mo seryosohin. Oo, kaya mo na lang sila. O, teka, sabi ni Ofelia Carino Calvelo, sa Qatar daw umuulan ng yelo. Sa Qatar. Sa Florida, di ba? Literal na yelo daw. Literal na yelo. Yung sinasabi mong yelo, ang tawag dyan ay hail. Hailstorm. Yung malalaki tituloy, no? Yung mga... Yes. Yung mga... Alam mo, sometimes, yung mga ganyang klaseng mga sitwasyon ng mga weather, yung hail, bumagsak, malalaking bumagsak, yung mga lote na mga bagong kotse, di ba? Yung mga kotseng bago, nasa labas, doon ka bibili, di ba? Dumating ang hail, yung tuktok ng kanilang kotse, talagang nagkaroon ng ganyan. Oo, hindi naman nabutas, pero ang pangit ng itsura dahil ang daming dent. Na-sale. Bagong kotse, in-sale nila. So, ang saya-saya ng mga tao, bagong kotse, walang pakialam kung meron mga dents yan. Dahil ang daming tao pumilang bumili. Ganun. Kasi ang makina nun hindi naman nasisira, Tito Louie. And speaking of kotse, Tita Morley, Tito Louie, doon daw sa Nocona, Texas, sabi ni Rina Alcantara-Meli, ay Classic Cars Capital of America. So lahat doon ng mga siguro lumang mga vintage cars. Lumang-luma. Ay, maganda mag-shooting. Exciting din doon. Yes, John Ramos de la Cruz. Hello sa inyo, Elf Schroeder. Tinatanong niya kung malapit daw ba ang DCRH sa Aristocrat Restaurant sa Pasay. Malayo-layo po. Sa Star City, yun na lang po ang pinaka-landmark mo. Star City po, puntahan mo lang, malapit kami dito sa Star City. Okay! Magdasal na tayo. Bago tayo magdasal, batiin ko. Before tayo magdasal, gusto kong batiin ang kaibigan Magbati-bati mo ko na, sige. Na dati kong neighbor sa Ilocos, Senaida Umipig. Seni, maligayang pagpata sa iyong karawan. Umibig ang apelyido? Umipig. Umipig. At hello kay Lynn Figueroa. Hello po sa inyo. And Kokoy Buncan. Hello po. Hi, Kokoy. At Joe Barameda. Kuya Joe Barameda. Ayan, advance happy birthday. Lynn Reyes, hello. Kay Gorgie Rula. Ako ba yun? Gorgie, advance happy birthday. Thank you. Totoo. Oo. Saan pa birthday ko sa Monday? Monday. At iiwanan niya po ako. Kawawa na naman po ako. Sige, ako na lang maiwan. Nandito At ako. birthday ko. Tito Louie? Ba't ka maging kawawa? Nandiyan Nandito siya. man ako para samahan kita. Awayin natin si Gorgie. Sige, i-bash niyo ako. Kayo naman ang number one bashers ko. Thank you. Anyway, batiin ko muna si Batria Tioyaw de Tioyaw, Silva Centillan Rodriguez, Ana Inés Cruzado, Rebecca Benyosa Madrid, Wayne Roger, Boy Roger, Vina Beniopa, Melanie Pramaritcho Fernandez, at syempre pa si Magnolia Lumba, Boyet Au and Joe Au, at batiin ko na rin si Res Dangla at itong si Noel Dangla, Arlene Bangit, and Joel Bangit. Okay, wala na po tayong oras. At tayo po ay magdadasal muna sa awiting Panginoon, patawad po ni J.B. Reed Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na palalasakit, pagtanggap at pagpapatawad. O Panginoon, protektahan niyo po ang aming bayan.
sa mga banta at pananakop ng dayuhan at nakakawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po kami ng aming bansa, ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Paulit po namin sinasabi, ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Ang ating panunumbat, ang ating pagmumura, ang ating pakikipag-away sa ating magulang ay nagdadala ng malaking depression at anxiety sa kanila na naghahatid sa maagang kamatayan. Huwag nating hayaan na mapuno ng galit sa ating puso. At ang mga kabataan naman na nagdadalang sanggol sa kanilang sinapupunan, huwag niyo po itong ipalaglag kung may problema man kayo. Dahil ang sanggol ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi itinatapon, hindi ipinaanod sa kanal, hindi isinasabit, hindi pinamimigay at hindi ipinagbibigay. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala,